John 15:12 to 17. Ako po'y babasa sa salin ng Biblia. Ito ang aking utos na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa, na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y aking mga kaibigan kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniutos sa inyo. Hindi ko na kayo tatawaging mga alipin, sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kaniyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakikilala ko sa inyo. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko, at aking kayong inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Ang mga bagay na ito ay iniuutos ko sa inyo upang kayo'y ibigan sa isa't isa. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal at hindi nagkakamaling salita. Magpalain po nawa niya ang gagawin po nating pagbubulay-bulay ngayong umaga. So makakaupo na po kayo mga kapatid. Gospel-shaped love. Gospel-shaped love. Yan po ang titulo ng ating pag-aaralan sa umagang ito. So supposedly meron akong 3 points. Pero siyempre, I'm considering yung time na meron tayo. So Lord willing, tingnan natin kung matatapos natin yung 3 points. Siguro di pa naman babalik ang Panginoon next week. So, kung hindi man po, baka yung first point lang ang atin pong matalakay. So, wag po kayong mag-alala. Kung sakaling kayo po'y nagugutom na, taga-alala kayo, luwagpas po tayo sa oras. Mga kapatid, gaya po nang naituro ko na sa inyo itong mga nakaraan, yung tungkol po sa gospel ay hindi lang po yan tungkol para sa mga hindi mananampalataya, o hindi lang mahalaga ang gospel para po sa mga hindi mananampalataya. Kasi may mga kaisipan nga po na ang gospel ay para lang po sa mga hindi ligtas. No? Pero alam po natin, gaya ng pinag-aralan na po natin ng mga nakaraan, na hindi po iyon totoo. Ang gospel, mga kapatid, ay mahalaga din po para sa gaya nating mga mananampalataya na, o para sa gaya natin na iniligtas na ng ating Panginoong Hesukristo. Ang gospel po ay hindi lamang po mahalaga for our justification. When we say justification, ito po ay may kinalaman sa pagpapawalang sala sa atin ng Panginoon. Ito po ay pagpapalaya sa atin from the penalty of our sin. Mahalaga din po ang gospel for our sanctification. When we say sanctification, ito po ay may kinalaman sa pagpapaging banal sa atin ng ating Panginoon. So, paano po tayo lalago sa atin pong buhay pananampalataya? So, in other words, hindi lang po natin kailangan ng gospel para maligtas. Kailangan din po natin ng gospel para po tayo ay lalong lumago sa ating buhay pananampalataya. O para tayo, in other words, ay maging mas kagaya ng ating Panginoong Hesukristo sa atin pong pag-iisip, sa atin pong pananalita, sa atin pong pag-uugali, at maging sa atin pong pag-ibig. Diba? Naturo ko sa inyo last time na ang maturity ay hindi lang nasusukat sa dami ng ating alam. Ang maturity ay hindi lang nasusukat kung paano tayo kagaling makipag-debate sa mga kulto. Ang maturity ng isang mananampalataya ay nasusukat sa kanyang ugali. Kung siya po ay nagiging kagaya sa pag-uugali ng ating Panginoong Hesukristo. So isa po sa napakaraming halimbawa kung saan nakikita natin ang kahalagahan ng gospel para sa ating paglago ay yung mga talatang ating pinag-aaralan ngayon from verses 12 to 17. Maliwanag po mga kapatid ang emphasis dito ng ating Panginoong Hesukristo. Nahalata niyo po ba kung ano yung nais tumbukin, ano po yung nais diinan ng ating Panginoong Hesukristo sa mga talatang ito? Nais po niyang turuan ang mga alagad, gaya po natin, na lumago sa pag-iibigan sa isa't isa. Nais po niyang lumago ang bawat alagad niya kung paano iibigin ng isa't isa. Tungkol po dyan ang kanya sinabi in verse 12 sa simula ng talata na ating pong pinag-aaralan. And then inulit po niya yung thought na iyan pagdating po sa verse 17.
Kumbaga, sinandwich ng ating Panginoon, yung nais niyang i-emphasize. Nung nakaraan, nag-uusap kami ng mag-asawa, sabi ko, love, bituruan kita ng technique kung paano mo mag-get yung pinaka-main point ng sermon ko. Alam niyo kung paano? Pakinggan mo yung introduction ko, kasi doon ko binabanggit kung ano yung emphasis, ano yung main truth na nais kong diinan dito po sa ating pinag-aaralan. And then, pakinggan mo yung conclusion ko, kasi babalikan ko kung ano yung sinabi ko nung una na gusto kong diinan. Ano? So, ganun din po ang ginagawa dito ng Panginoon. Inumpisahan niya sa gusto niyang i-convey na truth, magmahalan kayo sa isa. Tinapos niya yung kanyang pagtuturo sa verse 17 sa pag-ulit ng katotohanan at utos na magmahalan dapat tayo sa isa't isa. Na dapat tayong matuto na magsakripisyo para sa ating mga kapatid, sapagkat ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo ay nakita sa pamamagitan ng sakripisyong ginawa niya para sa atin. At saan mo makikita yung sakripisyo ni Jesus Christ, mga kapatid? Maliwanag niyo hong makikita yan sa gospel. Kaya nga yung title ng ating message ay Gospel-Shaped Love. So makikita niyo kung paano nagmahal, paano nag-sacrifice si Jesus na dapat nating gawing pattern in loving our brethren sacrificially sa gospel. So dapat hubugin ng gospel kung paano dapat natin mahalin ang ating mga kapatid. Sa mensahe ng gospel, makikita po natin ang pinakadakilang sakripisyo sa buong universo. Kung saan ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao, nagpakababa gaya ng isang alipin upang akuin ang ating mga kasalanan, at siya ang namatay doon sa krus ng Kalbaryo para pagbayaran ng lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Kaya naman po ang main truth na gusto ko pong matutunan ninyo sa sermon na ito ay ang gospel ang dapat nating maging basihan kung paano dapat natin ibigin ang ating mga kapatid. So ulitin ko, mga kapatid, baka mamaya magulat kayo, tanungin ko kayo tungkol saan ang sermon ni Pastor. Ang gospel ang dapat nating maging basihan kung paano dapat natin ibigin ang ating mga kapatid. Makikita niyo po yan sa ilang sandali lamang dito po sa verses 12 to 17 na hinati ko lang po sa tatlong bahagi. Una pong part ay pinamagatan kong ang utos. Ang utos in verses 12 to 13. Pangalawa po ay ang patunay in verses 14 to 15. And then ang panghuli po ay ang motivasyon in verses 16 to 17. Tatlong bagay lang ho. Ang utos, ang patunay, at ang motivasyon. So isa-isahin po natin talakayin ngayon, mga kapatid. Una po ay ang utos. Ang utos in verses 12 to 13. Makikita po natin yan sa mga dalawang unang talata ng ating passage ngayong umaga. Sabi sa verse 12, ito ang aking utos. Ano yung utos? Na kayo'y mangagibigan sa isa't isa na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. So yan yung pong ipaliwanag ko po unti-unti yung utos dito ng ating Panginoong Hesukristo. Una, mapapansin niyo po na sinabi niya in verse 12 na ito ang aking utos. Nakita niyo po yon? Ito ang aking utos. Kung babalikan niyo po yung pinag-aralan natin last Sunday, particularly in verses 9 to 10, na ang paraan upang manatili tayo sa pag-ibig ni Kristo ay ang manatili tayo sa kanyang mga utos. Di po ba? At yung mga utos, plural, ay pumapatungkol sa lahat ng utos ng ating Panginoon Jesucristo, generally speaking. Kaya po plural o mga utos o marami ang binanggit po sa verse 10, halimbawa. Ngunit pagdating po sa verse 12, isang utos na lamang po ang binanggit ho niya. At yan po ay ang mga alagad ay mangag-ibigan dapat sa isa't isa. Ito po ay sapagkat lahat ng kautusan ng ating Panginoong Jesucristo ay maibubuod po natin o maisasummarize po natin sa isang utos. Alam niyo po kung ano? Mangag-ibigan tayo sa isa't isa. Hello? Ito po yung dahilan kung bakit yung mga kautusan, plural, in verse 10, ay naging kautusan na lamang, singular,
pagdating po sa verse 12. Maliban po na ang pag-iibigan sa isa't isa ang nagsasummarize ng lahat ng kautusan ni Kristo, ito din po ang maituturing nating pinakadakila sa lahat ng kautusan. Teka po muna, Pastor, di po ba sinabi kanina doon sa ating prayer of confession in Matthew 22, 37 to 38, na ang pinakadakilang utos ay ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso at buo mong kaluluwa at ng buo mong pag-iisip. Bakit po sinasabi, Pastor, na ang pag-ibig sa ating mga kapatid ang pinakadakilang utos? Ito po ay sapagkat ang katunayan ng ating pag-ibig sa Diyos Ama ay ang ating pag-ibig sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi po maaari na sasabihin natin mahal natin ang Diyos Ama kung hindi natin minamahal ang Diyos Anak. Yan po yung sabi sa John 5:23. No, kung hindi natin ino-honor ang anak, hindi rin natin ino-honor ang Ama. At kasama sa pag-honor ng anak ay ang pagmamahal sa Kanya. So kung hindi natin tunay na minamahal ang anak, hindi natin tunay na minamahal ang Ama. At ang katunayan po na totoong minamahal natin o iniibig natin ang anak ay kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Pinag-aralan na po natin yan. Yan po ang love language ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi po siya nabobola sa ating mga lip service. Na napapatunayan nating mahal natin ang ating Panginoon Jesus kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Sabi po sa Juan 14:21, 23, 24, paulit-ulit ho yang sinabi ng ating Panginoong Jesus. At isa po sa mga utos ng ating Panginoong Jesucristo na kinakailangan po nating sundin para mapatunayan po na totoo natin siyang iniibig ay ang pag-ibig natin sa ating mga kapatid. Yung sinasabi sa verse 12. Sa makatuwid, hindi natin maaaring sabihin na iniibig po natin ang Diyos ng buo nating puso at buo nating kaluluwa at ng buo nating pag-iisip, gaya ng sinasabi sa Matthew 22, kung hindi naman po natin minamahal ang ating mga kapatid. Naiunawaan niyo po ba ako, mga kapatid? Ang pag-ibig po sa Diyos at ang pag-ibig po sa ating mga kapatid ay hindi po maaaring paghiwalayin. Kung tunay pong minamahal natin ang Diyos, mamahalin po natin ang ating mga kapatid. Kung hindi po natin minamahal ang ating mga kapatid kay Kristo, hindi po totoo na mahal natin ang Diyos. Sabi po sa unang Juan, 1 John, chapter 4, verses 20 to 21, pakinggan niyo po. Kung sinasabi ng sino man, ako'y umiibig sa Diyos at napopoot sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Ulitin ko po. Kung sinasabi ng sino man, ako'y umiibig sa Diyos at napopoot sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita, ay paano makakaibig siya sa Diyos na hindi niya nakita? At ang utos na itong mula sa kanyang ay nasa atin, na ang umiibig sa Diyos ay dapat umibig sa kanyang kapatid. 1 John chapter 4, verses 20 to 21. So ito po ang dahilan kung bakit sinabi ko kanina sa inyo na ito po ang kundi isa sa pinakadakila, yung pinakadakilang utos ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po dahil sa kinokontra natin yung sinabi niya in Matthew 22. Of course, pinakamahalaga yung pag-ibig sa Diyos, higit sa lahat. Pero napapatunayan po na totoong minamahal natin ang Diyos kung atin pong minamahal ang ating mga kapatid. In fact, kung sinasabi lang natin mahal ang Diyos pero wala tayong malasakit sa ating mga kapatid, hindi po totoo na minamahal natin ang Diyos. So nakalaro po natin, mga kapatid, ang ibig sabihin ng utos ng ating Panginoon, na tayo po bilang mga alagad ay mag-ibigan dapat sa isa't isa. Pero paano po ba tayo dapat umibig sa isa't isa? Yun po yung tanong. No? Alam na natin yung utos, dapat magmahalan tayo bilang magkakapatid sa church. Pero paano ba dapat tayo magmahalan? No? Ang sabi po ni Kristo, sa dulong bahagi pa rin ng verse 12, nandun pa rin tayo, dapat daw po nating ibigin ang isa't isa gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Paano daw dapat tayo magmahalan bilang magkakapatid? Gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin. Sa makatuwid, ang batayan o pattern, o modelo, if you will, kung paano po dapat tayo mag-ibigan sa isa't isa bilang magkakapatid, ay ang pag-ibig sa atin ng ating Panginoong Jesucristo.
Ang tanong, mga kapatid, paano po ba tayo inibig ng ating Panginoon Jesucristo? Paano po ba niya ipinakita ang kanyang pag-ibig sa atin na dapat po nating gayahin? Good thing, mga kapatid, hindi po natin kailangan manghula, sapagkat sinabi rin po niya ang kasagutan sa immediate context in verse 13. Paano daw po natin dapat ibigin ng isa't isa? Gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin. Sabi sa verse 13, walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. So walang duda na ito po'y pumapatungkol sa sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo na klarong inihahayag sa gospel. Sa makatuwid, ang nais po ng Diyos na paraan ng pag-ibig sa ating mga kapatid ay sacrificial kind of love o pag-ibig na handang magsakripisyo para sa kapakanan ng ating mga kapatid. Maging ang kapalit man po nito, mga kapatid at mga minamahal, pakinggan niyo po mabuti. Paano po, hanggang ano po, to what extent dapat tayo magmahalan sa isa't isa? Maging ang kapalit man daw po nito ay ang ating mga buhay. Nakita niyo po ba, hindi po ba kayo parang kinikilabutan? Ang tindi ng inaasahan na tinuturo sa atin ng Panginoong Yesus. Paano po dapat tayo magmalasakitan? Paano po dapat tayo magmahalan bilang magkakapatid kay Kristo? Kahit daw po dumating yung punto na kailangang ialay natin ang ating buhay para sa ating mga kapatid, dapat daw po ay handa natin iyong gawin sapagkat gayon tayo minahal ni Kristo. Inalay po niya ang buhay niya para sa ating mga makasalanan. Kung pagsasamahin niyo po yung sinabi ni Jesus in verse 12 and in verse 13, makikita niyo po yung kasagutan in 1 John chapter 3 verse 16. Ano pong ibig sabihin dito ni Jesus in verses 12 to 13? Ano? Sabi sa 1 John 3 verse 16, dito'y nakikilala natin ang pag-ibig sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Yan po yung summary nung utos in verses 12 to 13. Ibinigay ni Jesus, sinakripisyo ni Jesus yung kanyang buhay para sa atin. Inaasahan tayo na handa rin pong magsakripisyo sa ating mga kapatid kay Kristo. Kapatid, handa ka bang magsakripisyo ng sarili mong buhay para sa iyong kapatid kay Kristo bilang tanda ng iyong pagmamahal sa Kanya? Yun po yung napakaseryosong tanong. Yan po exactly ang utos dito ng ating Panginoon Jesucristo. Ibigin po natin ang ating mga kapatid sacrificially, maging ang kapalit daw po nito ay ang ating buhay. Madali pong sabihin, Pastor, kaya ko po yan. Iaalay lang po pala yung buhay, Mahal na mahal ko po yung aking mga kapatid. Kaya kong ialay ang aking buhay kay Sister Bell, kay Mami Jo, kay Sister Angeline, kay Nanay Lode. Kung kinakailangan, ialay ko po ang buhay ko sa kanila. Bell, madali yung sabihin kasi wala pa po tayo sa ganung sitwasyon. Halimbawa, wag naman sana nakuha si Sister Angeline ng isang rebelde. At ang kondisyon, palit ulo. Ipapalayain ko si Angeline, kapalit ng isa ninyong kasamaan sa iglesia. Sino dito magbo-volunteer? Sige nga. Para ayaw ko sumagot. Baka sabihin nyo, hipokrito naman si Pastor. Di nga, Pero, sa totoo lang, ganun yung sinasabi dito ni Jesus Kailangan tayong umabot sa ganung maturity ng pagmamahal sa ating mga kapatid na magiging willing tayong i-sacrifice yung ating mga sarili para sa ikabubuti ng ating mga kapatid kay Kristo. Pero bago po tayo pumunta doon sa patay-patay, wala pa naman tayo siguro sa ganung sitwasyon ngayon, na kailangan na talaga magbubo ng dugo, mag-alay ng buhay para sa ating mga kapatid. Pumunta muna tayo doon sa mas madali-dali o mas mababaw. Kasi usapin to ng sacrificial love. Bago tayo pumunta sa sacrifice ng iyong buhay, ba't hindi mo na natin pag-isipan yung sacrifice ng iyong pera? Handa ka bang tapyasan yung budget mo o pang-shopping mo kapag nabalitaan mo ng isa sa ating mga kapatid ay nangangailangan? Doon muna tayo mag-usap.
Bago natin pag-usapan yung buhay-buhay, patay-patay. No? Doon muna tayo magkasubukan, mga kapatid. Handa ba tayong tapyasan yung budget natin? Kung may nabalitaan tayong isa sa ating mga kapatid ay may karamdaman, isa sa ating mga kapatid ay naputulan ng kuryente, isa sa ating mga kapatid ay may pinagdadaanan pinansyal o pisikal, handa ba tayong magsakripisyo para sa kanila? Handa din ba tayo magsakripisyo ng ating oras? No? Napupunta agad tayo sa patay-patay. Doon muna tayo sa pera. Doon muna tayo sa oras. Handa ka bang magsakripisyo ng oras mo para sa iyong kapatid? Lalo na kung nabalitaan mong nagkasakit siya. Ano? Can you take time to visit your brothers and sisters in the Lord? Aba, yung pagbibisita at pangangamusta sa mga kapatid, hindi lang po yung trabaho ng pastor. Kinaklaro ko lang po sa inyo. O yan po yung trabaho ng kapatiran. Pastor, sa paanong paraan po ako makakapagsakripisyo ng oras sa aking mga kapatid? Sa pamamagitan po ng pagdalo sa mga gawain o fellowship, gaya halimbawa ng cottage prayer meeting. Kung mahal mo ang iyong kapatid, gugustuhin mo lagi siyang makita at makasama. Do you agree? Gagawan mo ng paraan yung iyong schedule, makadaong palad mo lang po sila. Sabi nga, kung gusto may paraan, kung ayaw, napakaraming dahilan. Di maubos. Minsan makapagdahilan na lamang. So, alam naman natin hindi valid Pero, ayawan ko ba? Naalala ko tuloy, nung bago-bago po lang po kaming magkasintahan ni Sister Marie Chris. Ano? Alam nyo, patay na patay siya sa akin. Hindi. Patay na patay ako. Patay na patay po ako sa kanya. Ano? Kasi napaka-sexy at napakaganda naman talaga ni Sister Maricruz nung araw. Hanggang ngayon naman po. Ano? Pero, nung time po na magkasintahan po kami, nagtatrabaho po ako sa isang call center, sa isang telecommunication network sa Balagtas. No? At ang akin pong shift ay graveyard. Pag sinabi pong graveyard, baliktad po yung oras ko. Habang tulog yung mga tao, gising po ako. Zombie. So, at ang mga tumatawag na sa akin, mga prank caller. Hello, gusto ko makapagkaibigan. So, wala naman talagang valid concern, ano? So, puyat na puyat po ako lagi, antok na antok po ako palagi, kasi nga po, baliktad yung aking shift. Baliktad yung aking duty. Pero, pagka-out ko po sa trabaho, minsan napapagalitan pa ako ng mga magulang ko, kasi imbis na dumiretso ako sa bahay, matulog, magpahinga, dumidiretso po ako kay Sister Marie Chris. At ito po ay dahil gusto ko siyang makita at gusto ko siyang makasama. Bakit? Tatanungin niyo ako, kasi mahal na mahal ko siya. No? Hindi ko alintana yung pagod, hindi ko alintana yung puyat, hindi ko alintana na mababawasan yung oras ng aking pamamahinga. Sasakripisyo ko yung oras na yun kasi gusto ko siyang makita, gusto ko siyang makasama, kasi love na love ko siya. Nagsasakripisyo ako ng oras, makasama lang siya. Bakit? Mahal mo. Di ba? Mga kapatid, hindi po ba ganun dapat yung effort kapag mahal mo yung kapatid mo? No, paano mo sasabihin mahal mo yung kapatid mo sa Panginoon kapag fellowship, hindi ka nakikipag-fellowship. Hindi ka nakikita. Kung mahal mo yung kapatid mo sa Panginoon, gugustuhin mo lagi silang makasama at makita. Do you agree? Di ba? Gagawan mo ng paraan yung schedule mo, kahit mahirap, kahit magsakripisyo ka ng pahinga, kasi mahal mo yung kapatid mo. Gusto mo siyang makita, gusto mo siyang makasama. Mga kapatid, ganyan din po ba natin nakikita yung pag-ibig natin sa ating mga kapatid? Handa din po ba tayong magsakripisyo ng ating oras at panahon para sa kanila? Oras pa lang po pinag-uusapan natin. Hindi pa yung patay-patay, buhay-buhay. Handa din po ba kayong magsakripisyo ng iyong pride para sa inyong kapatid? Paano kapag nagkasala sa iyo yung kapatid mo? Handa ka bang... Paano pagka nagkasala ka rather sa iyong kapatid? Handa ka bang magpakumbaba sa kanya at humingi ng tawad sa kanya personal? O ma-pride ka pa rin? Kung ikaw naman po yung nagawa ng masama at humihingi na ng tawad sa iyo yung kapatid,
Handa ka bang lulukin yung pride mo at tanggapin yung kanyang apology para kayo magkasundo? Handa ka rin bang isakripisyo yung pride mo sa pamamagitan ng pagtutuwid mo sa iyong kapatid? Pastor, bakit napunta tayo sa pagtutuwid? Pride yung pinag-uusapan. Kasi mga kapatid, minsan hindi natin nasisiyasat yung ating mga puso, no? Akala natin, nahihiya lang tayo magtuwid sa mga kapatid natin nagkakasala kasi natatakot tayong baka ma-offense siya. Pero kung titingnan natin yung deep inside sa ating mga puso, kung bakit nahihiya tayo o nag-aalangan tayong mag-correct, kasi gusto lang din nating i-safety yung ating mga sarili. Baka isipin niya napaka-judgmental natin, o baka isipin niya napaka-hipokrito natin, o nagmamagaling tayo, no? Baka ganun ang sabihin niya sa akin kapag sinabi ko yung kanyang kasalanan. Saan po tayo nanggagaling kung bakit tayo nag-aalangan magtuwid sa ating mga kapatid? Pride. Self-preservation. Kahit alam natin na lalalayo na siya sa Panginoon, kailangan na po niyang mapaalalahanan, hindi pa rin po natin ginagawa. Kasi mas mahalaga sa atin na maprotektahan yung ating pride, na maging maganda pa rin yung ating image sa Kanya. Mga kapatid, handa ka bang mag-take ng risk na maparatangan ka ng mali ng iyong kapatid alang-alang sa iyong malasakit sa Kanya dahil ayaw mo siyang mapalayo sa Panginoon? Mga kapatid, ilan lamang po ito sa halimbawa kung paano po dapat natin mahalin ang ating mga kapatid sacrificially. Napakarami pa pong mga paraan kung paano po natin ma-express yung ating love sa ating mga kapatid na mayroong pagsasakripisyo. Hindi lang po yan sa nalilimitan sa pag-aalay ng ating buhay. Doon muna tayo mag-usap sa mas maliit. Handa ka bang magsakripisyo ng iyong kabuhayan? Handa ka bang magsakripisyo ng iyong oras? Handa mo bang isakripisyo ang iyong pride para sa kapakanan ng iyong kapatid? Mga kapatid, yan po yung mahalaga nating siya sa ating mabuti. So yan po ang utos. Atin pong, ang bawat isa sa atin ay sacrificially mahalin ang ating mga kapatid. Ito po ang gospel-shaped love na itinuturo sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. So meron pa pong dalawa, yung patunay at motibasyon. At atin po itong itutuloy sa susunod na linggo. Pero ngayon mga kapatid, sana po naintindihan ninyo na isa sa paraan kung paano dapat natin mahalin ang ating mga kapatid ay yung kahandaan po natin magsakripisyo. So nawa po ang aking prayer, yung ating love ay hindi lang po sa salita, kundi makita ito sa ating mga gawa, na mararamdaman ng ating mga kapatid na totoo natin silang minamahal dahil handa po tayong magsakripisyo para sa kanila. Again, ano po yung basis? Yung gospel. Kung paano tayo minahal ni Jesus, ganun po tayo tinuturuang magmahal para sa ating mga kapatid.